Yan yung gusto nila kasi kung talagang gusto nila ng accountability mga kababayan, again, pwede sila mag-file dun sa fiscal, sabi ni Alan Peter Cayetano, kung talagang accountability na without politics, mag-file kayo sa fiscal or sa ombudsman. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay June 6, 2025 mga kababayan. At holiday nga pala para sa... Ano nga ang holiday ngayon? Para sa mga Muslim yata mga kababayan. Correct me if I'm wrong ha. Yan yung pagkakaalam natin. Well anyway, Friday po, weekend. Happy weekend. Nako, may low pressure area mga kababayan. Kaya medyo maulan-ulan sa iba't ibang sulok ng bansa. At ito, anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ako, PBBM, uunahin na ng Makabayan Block. Ano kayang ibig sabihin nito mga kababayan? Kasi nga, ito'y patungkol sa impeachment trial kasi ang bagsak ng blame ngayon mga kababayan ay nasa PBBM administration na. Okay, well anyway, ito. Pag-usapan natin ng mabilisan mga kababayan. Ano kayang gustong mangyari ng Makabayan Block? Ako, talaga sinasabi ko dati pa mga kababayan, itong Makabayan Block, itong mga makakaliwang grupo, may iba talaga itong mga, wala talaga itong pakialam. Okay? Kapag hindi sang-ayon or kapag hindi pabor sa kanila mga kababayan, kahit anong partido pa ang nakaupo, kahit sino pa, papatusin nila. Walang patawad yan. Katulad ngayon, na medyo naantala yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at yung itong mga Makabayan Block ang unang-unang nag-file ng impeachment at gustong mapatalsik si VP Sara. Kaya, sinong biniblame nila ngayon ay si PBBM. Well anyway, ito pag-usapan natin. Stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan. Pakinggan natin. Pakinggan natin kung anong sinasabi dito ng mga Makabayan Block. Well anyway, ito muna. Pakinggan muna natin si Manang Amy mga kababayan. Ayan, ito kapatid. Ito anong masasabi ni Amy Marcos dito. At matindi itong binulgar ni Amy Marcos mga kababayan. Well anyway, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel at sa ibang social media accounts na nakapost po sa screen. Okay? And sa lahat na nakapag-subscribe na, of course, maraming salamat sa inyong lahat at palakpakan tayo. Ito mga kababayan, play na natin. Sa floor, hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Kung dun sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against VP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato, sino pa po yung merong resolution? Hindi ko alam na marami kasing draft na pinapakita sa amin. Pero office kanya-kanyang ideya. Yung office actually, pagkatapos nun, meron pa eh. Marami pang iba eh. Pero lahat from the office of Senator Bato? Or... No. Iba-iba. Hindi ko nga alam kung sino. Kasi nga, minsan, di ba nag-uusap-usap kami sa floor, tapos ilalatag, isusulat kung anong maayos. So may iba pa? Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami na. Yung linabas sa media, parang ikato na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am? Na nakita? There are at least Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong sige. Sorry. So parang Sen, sabi niya, Group effort. Parang group effort based on chismis. Sounds familiar ba? Nauso yun eh. Sinong nasa block ba, ma'am? Amy talaga mga kababayan, no? Hindi ko to binoto si Amy mga kababayan pero ito bumanat kay kanyang kapatid mga kababayan. Bumanat kay PBBM kasi uso na daw yung chismis tapos may group effort. Anyway, anong sinasabi dito? Ito yung patungkol sa resolution daw mga kababayan. Ako honestly mga kababayan, masasabi ko
Halimbawa, yung sinasabi nila na isa si mga Bato de la Rosa sa mga gumagawa ng draft. Ako honestly, para sa akin sa tingin ko, ay ito own perception ko mga kababayan. Ito own opinion ko, mag-comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Honestly, para sa akin, medyo mali para sa akin yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa na gumagawa ng resolusyon na pigilan yung impeachment trial. Kasi kung ako si Bato de la Rosa mga kababayan or kahit sinong senador na kaalyado ni VP Sara or sa mga Duterte, dapat wala na silang gawin dyan at hayaan na lang nilang umikot yung impeachment trial kasi alam naman nila, kilala naman nila si Vice President Sara Duterte. At alam naman nila na itong si VP Sara ay handang-handa ito, abogado ito at hindi ito gumagalaw ng wala itong ebidensya. Di ba? Kaya nga, yung mga akusasyon laban kay VP Sara at humanto nga dito sa impeachment trial, alam nating lahat kung kilala niya si VP Sara, alam nating lahat na meron itong hinahawakang matinding ebidensya na pwede niya magamit sa depensa at the same time, ebidensya na makasisira sa mga taong gustong sumira sa kanya. Di ba? So kaya, kung ako si Bato or si Bongo, most likely, hindi na ako gagawa ng resolusyon. Hihintayin ko na lang kung sino yung mga senador na gustong magpatigil or mag-dismiss ng impeachment trial. Kasi kung matuloy man yan, adi mas mabuti para magkaalaman lahat. 'Di ba? Yun nga sabi ko sa ilang beses na sa videos natin na kung matuloy yan, mas mabuti para magkalaglagan lahat from the Congress up to the executive branch mga kababayan. Kasi alam nating lahat na si VP Sara ay may hawak na matibay na ebidensya na makasisira sa Marcos administration at kay Tamba. Alam natin yan lahat, di ba? Kaya nga gusto ni VP Sara ng bloodbath. Di ba? Ang lalabas kasi ngayon, halimbawa, nag-draft si Bato de la Rosa. Ang ipalalabas kasi ng mainstream media ay yung mga Duterte allied senators ay sila yung ayaw or natatakot. So mukhang hindi maganda, di ba? Mukhang papangit yung lalabas at iisipin ng mga tao na mukhang si VP Sara ay takot pa rin diyan sa impeachment trial na yan. Kahit nasabi na siya na gusto niya ng bloodbath, di ba? At of course, hindi natin maiwasan yung mga kalaban ni VP Sara, yan talaga ang ipalalabas. O later, station kayo kasi may papakita ko sa inyo yung mga Makabayan Black, yun nga ang narratives nila ngayon. Okay? Kasi ang number one na takot dito mga kababayan, ito ibubulgar ni Amy kung sino. Kung sino talaga ang natatakot. Ayan, pagpatuloy natin dito. Yung may group effort. Hindi. Sorry ma'am, ano ko lang Sen So parang third na kasi kita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Yan, mga kababayan, si Amy na ang nagsabi niyan. Okay? Kapatid ni PBBM. Siya din yung nagbulgar na kung sino na bago mag-eleksyon, kung sino na yung namamalakad sa ating bansa at hindi si PBBM, kundi Romualdez at Araneta. Di ba? Siya yung nagbulgar. At ito ngayon, may pasabog dito si Amy. Ito yung pasabog niya na yung admin natatakot. Actually, yung nakikita ko dito mga kababayan, hindi ito natatakot dahil lang matalo. Kasi sanay na silang matalo mga kababayan, di ba? Hindi yan natatakot na matalo.
natatakot yan na may lalabas na ebidensya laban sa Marcos administration. Kaya sila yung unang-una ngayon na gustong itigil itong impeachment trial ni VP. O tingnan nyo, balikan ninyo kung sino yung nag-move ng schedule, di ba? Si Senate President Chis Escudero. Sino yung nakipagdebate kay Coco Pimentel? Si Senator Francis Tolentino. Ito yung mga lahat kaalyado ni PBBM ngayon. Di ba? O, sila yung may gusto. O, yung resolusyon ni Bato de la Rosa, mga kababayan, ay sumunod lang yun pagkatapos magdebate ni Coco Pimentel at ni Tol Francis Tolentino. Bakit? Kasi yung laman ng resolusyon ni Bato de la Rosa ay may kaugnayan doon sa debate. Kasi nga ang argument ni Tolentino ay dapat tapusin ang trial by June 30. So kahit mag 24 hours silang mag-trial dyan, walang problema basta by June 30 tapos ang trial at hindi natatawid ng 20th Congress. So dapat mag-decide na sila. Ang laman ng resolusyon ni Bato de la Rosa, ito in-explain kahapon ni Tolentino. Ang laman ng kanyang resolusyon ay resolusyon na dapat by June 30 i-dismiss na or pagdesisyonan or tapusin na yung impeachment trial. O, hindi i-dismiss agad-agad. Kasi ang lumalabas ngayon sa mainstream media, mga kababayan, na gusto doon ni Bato de la Rosa, kasi isa siya sa mga nag-draft, wala ng trial at ibasura na kagad-kagad. O, di ba? Well, in the first place, ako, honestly, mga kababayan, hati. Ito masasabi ko, gusto ko para magkaalaman na, pero at the same time, ayaw ko rin kasi na magsasayang lang ng oras, magsasayang lang ng pera ng taong bayan. At alam naman natin na politika yan. Kasi kung talagang gusto nilang panagutin si VP Sara, hindi pwede sila mag-file ng kaso sa fiscal or sa ombudsman kung gusto talaga nila ng accountability. Ito na nga, binulgar niya yun. Takot yung admin na matatalo lang yung sinabi niya. Pero ako, alam natin lahat. Ito patuloy natin muna. Aminin natin. So hindi lang po mga Hindi. Coco, pero pati mga taga-admin ayaw nang maituloy ito, Sen. Kaya kasama sila dun sa... Yun lang ang duda. Yun lang ang suspetsa ko. Ito naman si Aimee. Suspetsa pa. Alam naman natin may mga nagbubulong sa kanya, mga kababayan. Ano pa ito? Baka sabihan ka ng mga tao, Aimee, na nag-fake news ka. Well, anyway. Patuloy muna natin. Pero paano yun, ma'am? May mga grupo din, like may mga nag-rally na mga nananawagan, convict. Anyway, ito mga kababayan. Kasi daw may nagrarally na i-convict si VP Sara. Bakit ang rally gusto i-convict? Hindi pa nga nag-trial. Dapat yung rally niyo dyan ay ituloy yung impeachment, hindi i-convict. Ano ba yan? Halatang halata naman. Ito, bisita tayo dito sa inyong kaibigan na si Christian Esguerra. Ngayon ko lang ito, pangalawang beses ko na itong si Christian Esguerra. Ito, pakinggan muna natin. Kasi nga raw yung mga Makabayan Black, mga kababayan, ay nagplanong magkakasa ng malaking rally. Mas mabuti na rin yan para makilala natin kung sino yung sasali dyan sa rally na yan. Para makita ng NTF-L CAC. Anyway, ito pakinggan muna natin si Teddy Casino, mga kababayan. Nasaan na ba yun? Unang-unang, Christian, uminom na ako ng maintenance ko tulad na sinabi mo kanina. Okay. Kaya medyo at saka medyo gumagabi na, kaya medyo malamig na. Pero sa totoo lang, Christian, yung inis, yung galit, yung frustration ng marami nating kababayan, inararamdaman po natin. At
Oh, sino bang naiinis dyan? I-comment nyo nga dyan. Oh. Sabi ni Teddy Casinio, naiinis daw tayo. I-comment nyo dyan kung sino naiinis. Alam kong dama-dama din. Damang-dama mo rin at damang-dama ng marami sa ating mga kababayan. Asa ba sila lang pala dalawa mga kababayan yung naiinis. Oh. Ito patuloy natin. Kasi simpleng trabaho lang naman yan eh. Pinadala na yung impeachment complaint sa Senado. Dapat 4 months ago pa nila sinimulan yung hearing, yung trial. Pero ngayong nag-resume na yung session nila, hindi pa rin nila sinimulan. At gagawin nila, sisimulan nila sa last day ng kanilang session. Sino ba naman ang hindi magagalit? At sino ang hindi magkakaroon ng pakiramdam na parang niloloko ka ng mga binoto mo? Niloloko ka ng mga senador. So talagang, ayan, maraming galit. At tama yung sinabi mo, maraming naghahanap ng gagawin. Di ba? Di ba? Nagano mga kababayan? Anong tawag sa logic? May tawag yan sa logic mga kababayan. Yung nag-i-instill ka ng emotion at galit. Ginagalit, kunwari ginagalit or galit yung tao para sabihin nila na nagagalit talaga kasi itong mga senador ay walang ginagawa. In fact, maraming ang natutuwa dyan, hindi lang nila alam. Ilusyonado itong mga taong to mga kababayan, iniisip nila na marami silang natutuwa dahil na-impeach si VP Sara. Bakit hindi nyo i-blame yung Congress na nag-submit ng impeachment trial on the last day? Bakit hindi nyo hindi kayo nag-demand sa Congress, December kayo nag-file ng impeachment, February na sila umaksyon sa impeachment at hindi pa yung final ninyo, iba pa yung inaksyonan? Bakit? Kasi umaasa kayo kay Tamba sa resources, sa makinarya, at si Tamba ay umaasa sa inyo. Di ba? Comment ka dyan mga kababayan. Yung lang natin dyan ha. Ito patuloy natin. Para iparamdam sa mga senador na ayaw natin na tayo ay ginagago, ayaw natin na tayo ay niloloko, at ang gusto natin gawin ng mga senador ang kanilang trabaho. Kasimple-simple, mag-trial, mag-hearing, pakinggan, tingnan ng ebidensya at gumawa ng husga. Yan naman ang kanilang trabaho. Hindi natin maintindihan bakit hanggang ngayon di pa nasisimulan. Ano bang basa mo dito sa nangyayari? Bakit ba yung mga kababayan, ginagago daw yung mga tao. In the first place mga kababayan, ako honestly, ito nga Senado mga kababayan, nagpakatotoo ito. Kasi alam ng mga senador ngayon na yung pag-impeach ng Congress kay VP Sara, politika talaga. Alam ng mga senador yan. Alam nila. Na-trap yung mga senador ngayon mga kababayan kasi obliged silang mag-conduct ng trial, ng impeachment trial laban kay VP Sara. Kahit alam nila na yung pag-impeach kay VP Sara, walang klarong ebidensya at pawang politika lamang, na pumirma lang yung mga congressman kasi naka-hold yung mga budget ng mga projects na in-insert nila sa BICAM o sa GAA. So sino ngayon ang niloloko? Yung taong bayan or yung mga senador at ang taong bayan? Sino ang manloloko ngayon? May comment nyo dyan mga kababayan. Ito bang mga senador o yung liderato ng Congress at ang buong Congress na pumirma? ayaw pa ng Senado? In particular ni Jesus Cordero na simulan tong trial. Maraming haka-haka eh. Isang tingin ko malaki dyan dahil yung signal na pinadala ng Malacanang sa Senado, both into the Senate and the Congress, was clear. Ayaw ng presidente ng impeachment. Para sa akin, alam mo, 9 na taon tayo sa Kongreso eh. Alam naman natin na walang nangyayari sa Kongreso at Senado nang walang pahintulot o go signal or at the minimum toleration ng Malacanang. At nang inulit ng Pangulo na hindi siya interesado, ayaw niya ng impeachment, tingin ko yan ang pangunahing dahilan kung bakit atubili ang mga senador na gawin ang kanilang trabaho. Pangalawa dyan, I think yung resulta ng 2025 elections. Siguro pakiramdam nila dahil hindi nakuha ang majority ng administration candidates, feeling nila yan ay pahiwatig
ng pulso ng mamamayan kaugnay ng impeachment o pagpapanagot kay Sara Duterte. O yun naman talaga. Kaya nga hindi nanalo yung mga manok ng alyansa kasi ayaw ng taong bayan magkaroon ng impeachment trial. Kasi alam ng taong bayan, i-convict man nila si Sara, yung problema ng bansa, ganun pa rin. O, hindi tanga yung mga tao. Alam ng mga tao mag-isip. O, kayo lang nanloloko ng mga tao, ng mga kabataan. Niloloko yung taong bayan sa inyong mga fake revolution. Pero patuloy natin. Saan ba to? Bakit palaging... And then, posibleng pangatlong usapin, yung labanan para sa liderato sa mismong Senado. Kasi alam naman natin, sa susunod na Senado, magkakaroon ng bagong eleksyon kung sino magiging presidente, kung sino ang nasa leadership ng Senate. At tingin ko may ganung dynamics din. Pero para sa akin, ang major siguro dyan dahil nakita nila na ang presidente mismo ay ayaw. Baka yun ang ano nila. And that main consideration. And that betrays the claim na walang kinalaman ng presidente o hindi niya pwedeng impluwensyahan ang isang sangay o isang sangay ng pamahalaan, in this case, yung legislature, in particular yung Senado. Hindi niya pwedeng ma-impluwensyahan, di ba? Yun ang claim nila eh. Ang Pero dynamics yan, may influensya naman talaga. Pero kung nanahimik ang Pangulo at hinayaan talaga niya na gawin ng Kongreso ang kanyang tungkulin na panagutin at in fact na-impeach nga si Vice President Sara Duterte kahit nagpahiwatig na si President Marcos last year na hindi siya pabor dyan. Pero kung nanahimik lang siya at hinayaan niya na gumulong yung natural na dynamic sa pagitan ng Kongreso at Senado, magtutuloy-tuloy yan. At siguro baka 4 months ago pa lang na-convene na yung impeachment court. Okay. Pero ang tanong Nako mga kababayan, delikado ito si PBBM. Ito nga nakikita ko dito eh. Kasi sa isang video ko mga sinasabi ko, pag-usapan natin mabilisan na bago rin papatuloy. Itong Kabayan Black, of course alam naman natin kung anong background ito, anong mga connection nito mga kababayan. Yun nga sabi ko, ang iniisip lang nitong mga grupo na to ay kanilang kapakanan, kapakanan ng kanilang grupo. Regardless kung sino nakaupo dyan, kakampi man yan nila dati or kalaban, basta't yung mga nangyayari sa bansa hindi pabor sa kanila, kakalabanin nila yan. Halimbawa, nung sila yung nag-file na i-abolish yung NTF-ELCAC, hindi nangyari. Of course, kinalaban si PBBM. Mga Duterte, kumalaban sa CPP, NPA, NDF. Si PRRD at si Sara. Ngayon gusto nilang patalsikin through impeachment. Nagawa na nila kay PRRD na ipadala doon sa dahig. Ngayon gusto nila mawala si VP Sara or mawala ng chance si VP Sara na tumakbo ng kahit anong posisyon. Yan yung gusto nila kasi kung talagang gusto nila ng accountability mga kababayan, again, pwede sila mag-file doon sa fiscal, sabi ni Alan Peter Cayetano. Kung talagang accountability na without politics, mag-file kayo sa fiscal or sa ombudsman. And yet, walang gumagalaw, walang gumagawa dyan. Yan. Ngayon, gusto talaga nila impeachment. Kasi, bihado sila kapag hindi ma-impeach si VP Sara. Yung grupo nila, yung sinasabi ko. At ito ngayon, delikado. Kasi, ang nangyayari ngayon, hindi pumapabor sa kanila. Kaya, mukhang ang pananagutin nilang unang-una ngayon ay si PBBM. Kasi ang tingin nila ngayon, si PBBM ang may kasalanan ng lahat ng ito, itong pagkaantala ng pag-impeach kay VP Sara. Tingnan niyo mga kababayan ha. So ang nangyayari ngayon, na di ba mukhang magkakampi ito una dati kasi gusto ng administrasyon impeach si VP, gusto na ng grupo na ito na impeach si VP at ngayon mukhang natatakot itong admin, ito na sila ang nag-aaway ngayon. Di ba? So, of course, alam naman, kilala nga natin itong mga grupo na ito, most likely may gagawin ito. Hintay-hintay lang tayo mga ilang araw, itong grupo na ito may gagawin ito against PBBM. Nako, delikado, mukhang kinakabahan ako sa mga sumusunod na araw mga kababayan.
Kasi ito nga yung perception nila, si PBBM ang may sala nito. Diba? Oh, kalain nyo, nagsabi lang ni si VP Sara ng bloodbath, ayan, natakot si PBBM, nagalit itong mga makakaliwang grupo. Ito, patuloy natin. Ko rito, do the senators even have a choice? Kasi mandato nila yan sa konstitusyon eh. Kahit Correct. ano pang dribble lang gawin nila, yun ang nakasaad eh. So can they treat this as optional? Actually, kahit na ano pang isipin ni President Marcos, kahit ano pa ang sarili nilang mga pananaw, tama ka eh, wala naman silang choice. Kasi malinaw na malinaw, isa yan sa mga sinumpaang tungkulin ng ating Senado. Na kapag may lumapag na impeachment complaint na galing sa Kongreso, they should forthwith nga ang nasa konstitusyon eh. Automatic yan na i-convene nila yung impeachment court para pakinggan ang ebidensya at para bigyan ng fair hearing kung sino man ang akusado sa impeachment. So trabaho yan, tungkulin yan. It's not something that they will have to decide. Hindi ho pagbobotohan yan. Ang pagbobotohan na lang dyan yung rules. Ang pagbobotohan na lang dyan yung schedule. Pero yung mismong pag-convene ng impeachment court, yung mismong trial na gagawin nila, eh malinaw naman na nakasaad yan sa ating konstitusyon. Okay. So, clearly, meron naman talagang public pressure para, ito yung medyo, nakakadismaya. Kailangan pa ng public pressure, kailangan pa magsalita ng taong bayan para lang gawin ng isang halal na opisyal yung trabaho niya, no? Of course, it's not weird, given our standards dito sa Pilipinas. Pero, Alam mo, plano niyo? Sige, go ahead. Ang masama ba dyan, Christian, lumalabas pa na si Vice President Sara mismo ay gusto ng impeachment. At parang ang mga senador pa ang ayaw. Parang lumalabas pa na mas atat pa si Sara Duterte na matuloy yung impeachment para daw mabigyan siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung mga charges sa kanya. So imagine that, yung isang... Pero Teddy, ako, I don't see it, I take it with not a grain of salt but with a sack of salt. Kasi pwede kasi sa iniisip ni Vice President, alam naman niya na ayaw ituloy ng mga senador, di magmumukha na lang siyang matapang. Hindi, gusto ko talaga mangyari yan. Tingnan nyo mga kababayan. Stop lang muna natin. Actually, pinaabot ko lang talaga sa punto na dyan. Punto na yan kasi ito nga pinalalabas ng mga kalaban ni VP Sara ngayon na talaga siya yung natatakot. Kaya nga sinasabi ko na mukhang medyo may mali sa tingin ko yung ginawa ni Bato de la Rosa na magawa ng resolusyon mga kababayan. Kasi nga ito, ang dali lang ng mga taong ito na palalabasin na si VP Sara yung natatakot na magkaroon ng impeachment trial. Kahit na 2023 pa lang, handang-handa na siya. Ngayon, nagsabi na nga siya na gusto niya ng bloodbath sa impeachment. Alam naman natin matapang si VP Sara. Alam naman natin handa niyang harapin yan. Hinarap nga niya yung mga congressman sa kanilang hearing, di ba? Kung natatandaan ninyo. Hindi nga lang nila tinanong. Si VP Sara lang mag-isa nung time ng budget hearing. Si VP lang mag-isa, hinarap niya lahat. Ilang congressmen yun. At ngayon, na dahil nga dyan sa mga ginagawa ng mga senador, pinalalabas ngayon ng mga tao, lalo na sa mainstream media, lalo na itong mga kalaban, mukhang si VP Sara yung natatakot. Which is alam naman natin na yung PBBM administration ang takot dito. And of course, si Tamba na rin mga kababayan. Well anyway, dito na lang muna tayo. Medyo mahaba na yung video natin. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.